Ay nakapagsasalita pa, may isang tigre naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Pasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumapasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulog! Isang tigre! Tulungan mo ako makalabas dito. Hindi kita makakalimutan habang buhay. Habang nakadungaw sa hukay, lalaki sa tigre, subalit na ipaisip siyang kainin ito. Gusto sana kitang tulungan, ngunit nangangamba ako kung ano man ang mangyari. Tanamin kong malaking utang na loob. Sandali! Pang ka dito! Sandali! Di ba nangako ka sa akin na hindi mo ko sasaktan? Ito ba ang pagpasalamat mo sa akin at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa mga pangako yan dahil gutom na ako! Hindi ako kumain ng ilang araw! Sandali! Tatulungin muna natin ang punong pino kung tama mo ba akong kainin. Ate pinaliwanag ng tao sa punong pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga tao na ibinibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na at pinuputol ninyo, ginagamit ninyo kami sa pagkakatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin na loob. Huwag kang magdadalawang isip, tigre. Sige, pauwiin mo na ang iyong gutom. Anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nanakam at minumusuan ang lalaki. Mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sa ganang akin, walang duda kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin! Tingnan mo! Alang kami ay isinilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga hayop ay nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit ano ang ginawa nila? Kapag kami ay tumanda na, pinapatay kami at ginagawang pagkain. Gamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo! Lahat sila sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Tigre, sandali! Aray ko! Ano na naman? Pakiusap, tigre. Bigyan mo muna ako ng pagkakataon. Tatanungin natin ang kumiha. Dapat ba akong kain? Walang kwenta. Alam mo na ang sagot yan. Katulad lang ng punang pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Sige, pero huli na ito dahil gutom na ako. Tingnan natin ay sabi mo hulog ka sa hukay. At ikaw naman ang nakatayo. Kakayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan upang mabuti ang aking hatol. Ganito ang kalagayan mo noon. Ikaw, tigre, ay bubulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang pag-inilak sa klolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking sa ibang salita. Kung ang tao ay hindi magpapakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang hindi problema. Kaya naisip ko na magpakulay ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Tanong ng tigre habang nanakam at ng baka. Tulog! Ay, bita ako sa'yo! Oh my God. Okay.
Okay. Magbasa na lang parang awa mo na. What? Bubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Alam ng tao na ito na ang kanyang katapusan. Alam ng tao na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumuluksong-luksong kuneho. Tigre, sadali! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Anong bagay. Kaya huwag mo na yang tanungin kung ano ang... Sige, pero huli na ito dahil gutom na ako. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Pwede na!